Hanggat may nakikinig, hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa pagiging ulirang ina. Mga yes, friend, ikaw, gaano ka kaswerte sa nanay mo? Ano yung mga basihan mo para masabi mong nagpapasalamat ka dahil siya ang naging ina mo? Naging ina mo? O hindi, seryosong tanong yun. Ikaw talaga kung ano-anong iniisip at naririnig mo sa mga oras na to. Binibigyan mo ng mali siya yung sinasabi ko. Hindi, for sure lahat tayo mga yes friend, or majority of us, truly values our mother, diba? Kung meron mang nag-iisang tao sa mundo na higit nating pinasasalamatan, malamang sa malamang sila yun. For me, hindi pagasgas yung kasabihan or yung paniniwala na hindi ka maisisilang sa mundong to kung hindi dahil sa kanila. At hindi ka lalaking ganyan or maayos or kung nasaan ka man ngayon kung hindi dahil sa pagmamahal at pag-aaruga ng isang ina. At least for majority of us, hindi ko alam yung kwento or backstory ng ilan sa ating mga yes friend, pero majority of us, karamihan sa atin, thankful, sobrang grateful sa ating mga minamahal na nanay. At katulad nga nung narinig nating letter kanina para sa ating B-Boy Bibo Confessions, kung saan ay nagpadala ng pasasalamat si Jean para sa kanyang Mama Tess. Diba si Mama Tess na talaga namang ibinigay ang buong buhay niya para kay Jean. Sakripisyo, pag-aaruga, pagmamahal, lahat ng klase ng pagkalinga ibinigay niya kay Jean. At hindi lang yun. Ang bonus dyan, si Jean ay hindi naman nagmula sa kanyang sinapupunan. Diba? Ang amazing lang isipin na ang isang tao, isang babae, kapag pinili niyang magpakaina, magpakananay sa isang tao o sa kahit sino sa paligid niya, mararamdaman at mararamdaman ng taong yun yung pagmamahal at kalinga ng isang ina, kahit pa hindi pa galing sa kanya. At sa kwento kanina or sa letter kanina, yun yung nangyari. Noong mga panahong lumalaki siya, naramdaman niya ba na iba siya? Na hindi yun yung totoo niyang ina? Hindi. Ang highlight ng letter niya kanina ay kung paano siya minahal, kung paano siya pinalaki ng Mama Tess niya. Without knowing na hindi yun yung totoo niyang ina. Or sabihin nating biologically, hindi niya talaga nanay. But still, motherhood is there. Andun yung pagpapakananay, nandun yung pagpapakaina. Patunay yun na hindi lahat ng nanay ay kinakailangang manganak. May mga nanay rin na ang puhunan lang ay pagmamahal. Pagkalinga. Yung handang magpagod, 'di ba? Handang magsakripisyo, handang maubos, handang ialay lahat ng meron siya para lang may isang batang hindi makaramdam na mag-isa siya sa mundo. Para lang may batang makaramdam ng pagmamahal. At alam mo, yes, friend, minsan may mga taong naaawa or nahahabag kapag nalalaman nilang ang isang tao ay mula sa pagiging ampon. Pero alam nyo, sa totoo lang, yung mga inaampon, yung mga inaangkin, inaaruga, kinakalinga,
for me, sila yung isa sa mga pinakamaswerteng tao sa mundo. Hindi dahil pinabayaan or inabando na sila ng totoo nilang magulang or yung talagang kadugo nila. Pero yun nga yung twist dun eh, di ba? Yun yung kagandahan dun, na kahit kinalimutan at pinabayaan ka ng totoo mong magulang or pinaampon ka, maswerte ka pa rin kahit papano kasi merong nagmahal sa'yo. Merong umangkin sa'yo at nagmahal sa'yo ng totoo. Yung pinaramdam sa'yo na hindi ka mag-isa sa mundo, na hindi ka naiiba dito, parte ka ng pamilya, minahal ka nila na parang lahat kayo nagmula sa iisang dugo at laman, di ba? Yun yung kagandahan doon. Kasi habang yung iba, ang minamahal lang yung mga kadugo nila, kahit pa paano maswerte kayo kasi may pumili sa inyo. Maging grateful tayo doon sa mga taong tumanggap sa atin, nagmahal sa atin ng buong buo. Binihisan tayo, pinakain tayo, pinag-aaral tayo para maging mabuti at maayos na version ng tao, di ba? Pero still, di ko sinasabi na tama na ipaampon mo yung anak mo kasi magiging maswerte siya pag may umampon sa kanya. Hindi ko sinasabing ganon. As much as possible, kapag ikaw magulang, kapag mahal na mahal mo yung anak mo, kahit gaano kahirap ang buhay, yakapin mo ng mahigpit yan. Magsikap ka para sa kanya. But still, there are instances na nangyayari kasi na may mga batang naaabandon na napapabayaan na lang, yung talagang wala ng choice. Anong gagawin mo doon? Matitiis mo bang hindi na lang yun pansinin? Matitiis mo bang talikuran na lang? Of course, there are big hearts out there na kukup-kup sa kanila. At yun nga yung mga katulad ni Mama Tess. Diba, na sa dami ng pwedeng talikuran, si Jean pinili niyang panindigan. Na sa dami ng pwede niyang hayaan mawala sa buhay niya, si Jean pinili niyang alagaan. At sa mundong ang dami-daming umaalis, ang dami-daming tumatalikod, kay Jean may nag-iisang taong nagsabing, ako nang bahala sa'yo. Ako na ang tatayong magulang mo. Ako na ang tatayo bilang ina at ama mo. Di ba sobrang sarap sa pakiramdam noon? I know there will be questions, magkakaroon ka ng longingness doon sa totoong magulang mo, di ba? There will be a lot of questions kung bakit ganito, ganyan. And it's normal. Walang problema doon. Okay lang yan. Bilang ampon, gusto mo or meron kang karapatan at valid sa'yo na magtanong, siyasatin yung roots mo, kung saan ka ba talaga nagmula, kung anong nangyari, kung bakit ka pinaampon. Diba? It's normal. It's normal to ask. But still, wag mong kalimutan na maging grateful sa taong kumupkup at nagmahal sa'yo. Nakakatuwa nga pakinggan yung istorya ng iba diba, na kapag nalaman nila na ampon sila, no more questions asked. Puro na lang pasasalamat. Nung nalaman nila na ampon sila na hindi nila totoong magulang or kamag-anak, kapamilya yung kinalakihan nila, Detma, kung naramdaman ko naman yung totoong kahulugan at mas malalim na definisyon ng pagmamahal ng pamilya sa pamilyang to kahit hindi ko sila kaano-ano, bakit pa ako magtatanong? At some point, yes, pwede mong hanapin, pwede kang kahit papano magkaroon ng seeking of idea kung ano nangyari doon sa totoo mong pamilya, pero still, diba? Hindi na sila naghahanap. Puro na lang pasasalamat. So again, mga yes friend, sana wag magbago ang tingin natin sa mga orphans. Sana wag natin silang ituring na ibang tao na walang sariling pagkakakilanlan. Kasi katulad natin, mga tao lang din yung mga yan. Tao lang din sila na uhaw sa pagmamahal ng isang pamilya. Tao lang din sila na hindi nila gustong isilang sa mundo. Tao lang sila na hindi nagkaroon ng tsansang piliin kung sino yung magiging magulang nila. It is very unfortunate for them to be abandoned, yet it is also a blessing for them to be chosen.
Yun yung magic. Yun yung kagandahan ng konsepto ng adopted child and yung foster parents, di ba? Yun yung kagandahan ng istorya na ipinarinig sa atin kanina sa liham ni Jane para sa mama niya. Sa mama niya na itinuturing niyang kadugo niya na dahil hindi nagkulang, hindi nagmintis para iparamdam sa kanya yung totoong pagmamahal na kailangan niya. Hindi niya kailanman naramdaman yung kakulangan kasi sagana siya sa lahat. Kaya ngayong Mother's Day, ngayong nalalapit ang araw ng mga ina, nanay, mama, mom, mommy, ngayong paparating na linggo, May 10, yakapin nyo ng buong higpit yung mga nanay ninyo. Maswerte pa kayo kung mayayakap nyo sila ng pisikal. At kung hindi man, idaan yun sa dasal, di ba? Pwede naman. Tingala sa langit, alalahanin nyo yung mga alaala ninyo nung kasama nyo pa sila, but still give them recognition on this special day. Or kahit araw-araw, gawin mong Mother's Day para sa kanya, para maramdaman din niya yung sukli mo kung paano kanya minahal nung mga panahong pinapalaki ka pa lang niya hanggang sa ngayon na malaki ka na at kailangan mo pa rin siya. Dahil hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makaramdam at makaranas ng pagmamahal ng isang magulang. At para sa mga katulad ni Mama Tess, yung mga inang nag-ampon, di ba? Yung mga hindi nagkaroon ng sariling anak o hindi naman kaya ay pumili at nagmahal ng hindi nila kaano-ano at tinuring nilang parang sa kanila na rin, di ba? Nagpalaki, nagmahal. Saludo po kami sa inyo. Yan lang yun. Thankful po kami na may mga taong nag-i-exist na katulad ninyo. You guys have a very, very big heart. At sana i-bless pa kayo lalo dahil sa buti ng loob na meron kayo. Diba? Kasi imagine sa mundong puno ng mga taong marunong lang mang-iwan, marunong lang tumalikod sa mga responsibilidad. Kayo yung patunay na may mga tao ring handang kumupkop, handang magmahal, handang mag-aruga. Kaya thank you po sa inyo. And again, thank you rin po sa lahat ng mga nanay natin out there na nakikinig sa mga oras na ito. Busy-busy pa, abalang-abala pa sa pagtatrabaho o hindi naman kaya ay pinapatulog pa ang mga anak o hindi naman kaya ay nakikipagchismisan. Sorry. O kung ano man ang ginagawa mo sa mga oras na ito, saludo kami sa iyo bilang ina. Oo, ikaw na ang ina. Ina ka talaga. I love that for you. Ay nako, kung pwede lang magpaampon sa inyo. Kaso lang, matakaw si Biboy Bibo, baka maubos yung laman lagi ng rep ninyo. At ikaw yung kauna-unahang magsisisi na nag-ampon. Charot lang. Ay nako, anyways mga yes friend, 3 oras na BB time po ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas araw ng Sabado. Ay, sarap naman nun. Happy weekend na para sa inyo pero ako tuloy-tuloy ang trabaho. Makakasama niyo po akong muli mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa ating programang Stick to One, mga kantang OPM hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid. Oras natin 11:42. Good night, baby. OA. Mama.